Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bago ang lahat ay linawin lang muna natin kapag may triple tie ang Warriors, OKC at Phoenix Suns ay number 3 ang Warriors, number 2 ang OKC at number 1 naman ang Phoenix Suns kahit na tinalo ng Warriors ang OKC. At ito ay dahil sa division standings. Tinalo ng Suns ang Clippers ng 2 beses at tinalo naman ng Clippers ang Warriors. Ang tatlong team na ito ay lahat nasa Southwest Division habang OKC naman ay hawak ang solo top spot sa kanilang division. Kapag titingin kayo mga kaibigan sa standings ay ugaliin na sa ESPN standings kayo titingin at hindi sa Google lamang dahil sa ESPN ay makikita nyo nga ang division record ng isang team at mas accurate ito sa mga tiebreakers. Anyway, bukas nga ay magaganap na ang unang araw ng NBA Cup o previously known as NBA In-Season Tournament kung saan ang magkakampyon na team ay makakatanggap ang lahat ng players ng $500,000 each. Meron tayong 8 total games bukas, subalit may dalawa na inaabangan dito ang mga fans. Isa na dito ay ang tapatan ng New York Knicks at ng Philadelphia 76ers. Obviously, underwhelming ang pinapakita ng Sixers ngayon, subalit sa game na ito magaganap ang pagbabalik ni Joel Embiid at laban pa nga ito sa team na nagpauwi sa kanya sa playoffs last season. At ang isa pang game ay ang tapatan ng Golden State Warriors at ng Dallas Mavericks. Magaganap nga ang pagbabalik ni Klay Thompson sa Chase Center. Ito din ang unang game niya laban sa team kung saan nagkampiyon siya ng 4 na beses. Ang Mavs ay hindi magandang record ngayon or at least below expectations. May record lamang sila na 5 wins and 5 losses at nasa labas yan ng top 10 ng West. Habang Warriors naman ay above expectations ang kanilang pinapakita. One of the top teams sila sa West kahit na namahinga ng few games si Stephen Curry. Tiyak na makakatanggap ng video tribute si Klay mula sa Warriors at magiging emosyonal ang game na ito para sa kanya. Ganun pa man ay nananatiling focus sa game si Klay at natanong nga siya kung nakakausap niya daw si Curry at Draymond at sabi niya nga ay hindi nga daw siya nakakapag-keep in touch sa kanyang mga former teammates at nananatili siyang locked in. Kapag nanalo ang Phoenix Suns bukas laban sa Utah Jazz at nanalo naman ang Warriors laban sa Dallas Mavericks ay mananatili silang nasa agawan ng top spot para sa Western Conference. Muli tayong magkakaroon ng triple tie sa number 1, number 2 and number 3 spots ng Western Conference. Sino ba sa palagay nyo magwawagi bukas sa tapatan ng Golden State Warriors at ng Dallas Mavericks? Isama na din natin sa update na ito na si Tyler Hero ay nagtatala ng career high sa points, assists, and field goal percentage ngayong season, averaging 23.2 points, 5.2 rebounds, and 5 assists per game on 50.7% shooting sa field at 45.6% shooting naman sa 3-point line. Ganun pa man ang Miami Heat ay may record lamang na 4 wins and 5 losses. Subalit nasa East naman nga sila mga kaibigan kaya naman number 7 pa din nga yan. Kung nasa West sila ay number 13 lang yan mga kaibigan.